Good morning mga ka-viewer. Andito na naman si The Roads, ano? So, akin namang tatalakayin o i-share ang tungkol sa berries, ano? So, may mga tanim din ako dito na mga berries at nabili ko noon to sa Lazada, no? Bumili ako ng mga stick at nakapagpatubo naman ako. Sa ngayon, napapakinabangan ko na ang aking berries na mayroong mga matamis na bunga. So, ang berries mga ka-viewer ay nabubuhay sa tropical country kagaya ng Pilipinas. So, maraming mga benefits na dapat nating malaman tungkol sa berries. So ano ba yung mga benefits na to, no? Na naitutulong. So punta tayo, no? Punta tayo sa mga iba kong halaman ng berries para mas ma-appreciate ninyo yung puno mismo ng berries. Yan. Okay. So dito na tayo ngayon. Ito yung mga iba kong tanim na berries. Ayan. Ito, no? So yung mga iba ay pruning ko, no? Kaya may mga panibagong bunga na siya. Kung makikita ninyo. Yan. So ayan. Tapos meron din ako dito. Okay. So ano ba yung magandang naibibigay ng berries natin? Ang berries, sabi ko kanina, ay nabubuhay sa tropical hot country kagaya ng Pilipinas. So magandang may mga tanim tayong ganito. Nabubuhay ito sa kahit anumang uri ng lupa, no? So ang berries, ayon sa nababasa natin, ini-improve pala nito yung health, no, ng puso natin sa pamamagitan ng pinapababa niya ang cholesterol. At ang berries, yung bunga ng berries at yung dahon, pag ito ay natin sa mainit na tubig at ininom natin, ito ay mabisa din na pag-control sa blood sugar, lalo na yung mga matataas ng blood sugar or diabetic, So ang blackberry ay mayroon ding antioxidant na binuboost yung immunity natin. At maganda rin ito, dahil may fiber saka vitamin C na tumutulong sa iron, na tumutulong sa magandang digestion natin. Maganda rin to sa anemia, pine-prevent niya ng anemia, at mayroong anti-inflammatory at anti-cancer property. So maganda pala ito, mayroon din siyang anti-inflammatory at anti-cancer property. So pag nilaga natin yung dahon, consider ito na traditional medicine, nakakatulong kagaya ng nabanggit natin kanina. Iyon yung mga naibibigay din niya sa pamamagitan ng paglaga ng dahon. At pwede rin nating ibilad yung dahon ng mga berries natin. Pag naibilad natin to, pwede nating ilagay lang sa mainit na tubig yung dried na leaves niya. Pwede na nating inumin at parang green tea. Masarap ang lasa, yun yung ginagawa kong tea ngayon. So ang kagandahan ng daon ng berries, ito ay caffeine free. Wala siyang caffeine, kaya napakaganda talaga. So ang berries, para lalabas yung mga bunga,
kailangan ay i-pruning natin. So paano ba yung pagpupruning? So lalabas yung mga magagandang bunga, yan, no? Pag ito'y pinoprune. So mas magandang pinuputulan natin lagi yung puno ng berries natin para lalabas yung mga sibol, no? So yung mga sibol na yan ay nagbibigay ano ng maraming bunga sa ating tanim na berries. So maganda lagi nating pinuputulan ang ating tanim, no, na berries para mas maraming bagong dahon o bagong bunga na sumisibol at iyan yung nagiging matamis na berries. So hindi na ako problema pag pumunta ako rito, pag kukuha ng bunga, yan, kung titingin tayo ng bunga dito kagaya nito, yan, no? So yan ang bunga, no? Ayan, pag nahinog ang mga yan ay masarap na kainin. So sa pamamagitan ng pagtanim ng berries, makakatulong ng malaki sa atin, no, sa ating kalusugan. Kaya inuudyukan ko ang lahat na tayo ay magtanim ng berries sa ating mga halaman. Pag wala kayong kailangan nyo ng stick, pwede kayong mag-order sa Lazada, no? At pwede nyong ibaon lang ito sa lupa at diligan nyo ng maigi, lagi sigurado mabubuhay ang mga berries natin. So yun mga ka-viewer, ano? At sana nakatulong yung vlog ko ngayon tungkol sa pagtatanim ng berries. Maraming salamat. Good day.